Councilor Bien Angkahan Garbillas, fifth term councilor. Ang aking chairmanship sa ngayon ay ang Committee on Health at ang Committee ng Agriculture. Kumusta naman po ang mga ordinansa po na naipasa po nito sa inyong lugar? Marami na pong ordinansa na naipasa tayo, katulong ang aking mga kasamahan sa konseho. Ang huli dito ay ang ating primary care clinic sa BGMP, kung saan binibigyan din natin ng karapatan sa kalusugan ang mga person with deprived of liberty. So isa po yun ang latest na ating naipasa nung aking pong bago matapos ang aking termino noong 2025. Gaano po ilang percent po ba ang natitira po dito sa inyong lugar na agricultural areas? Malaki pa po ang parte ng agricultural land dito sa ating bayan, lalo na po yung sa mga organic. At isa po sa ordinansa na amin pong naipasa dyan ay ang idle lands, kung saan yung pong idle lands ay pwede pong magamit ng iba nating mga miyembro na mga magsasaka upang matamnan ng mga high value crops. Ito po yung hindi po ito palayan, ito po yung mga lupang nakatenga lamang na dapat ay magamit ng mga magsasaka para sa kanilang mga programa sa mga pagtatanim, dahil ang bayan ng Baras ay first organic town in the Philippines since 2005 po. Sir, ano po ba yung mga produktong agrikultura ang itinatanim dito sa Baras po? Sa totoo lang, malawak po ang agriculture dito sa bayan ng Baras. Meron po tayong livestock farming, meron po tayong rice farming, meron po tayong organic rice farming, meron po tayong vegetable farming, meron po tayong high value crops farming, meron din pong kape, at ganoon din po fishery natin, kasama rin po yan sa ating agriculture. Dito nga lang, ang masyado nating binibigyan ng focus, lahat ng sekta natin yung sa mga mangingisda at sa rice farming at saka sa vegetable farming, dahil ito po yung bumuhay sa atin noong pandemic. Pinagmamalaki po namin yan dahil alam naman po natin sa mga dilata, merong yan may mga added na mga chemical. Kung kaya pinagmamalaki po namin dito sa bayan ng Baras na isa po ang agrikultura na nakatulong sa aming mga mamayan, higit sa mga donation na dilata dito sa aming bayan. Sir, ano pong produktong pagkain ang naipagmamalaki ng Baras na pang-turismo? Ang isa po namin inilaunch dati dito ay yung pong pinakbet farming. Ito po yung igos o tinatawag na okra, talong, kalabasa, sitaw, at apalaya. Yan po yung nagkameron na kami ng programa dyan, nagkameron na kami ng contest. Nagamit po lahat ng mga magsasaka yung mga lupa nila upang makapag-produce ng mga tanim. At ang nanalo po dito, palagay ko na nanalo po siya ng 50,000 yung pong first prize namin. Sir, sinong katuwang ahensya dito sa mga programa po ninyo? Una po sa lahat, ang katulong namin dito, isa ay probinsya at ganun din si Mayor, dahil alam ni Mayor na isa ang agrikultura sa sekta na nakakatulong at makapagpakilala sa aming bayan. Ang DOST po ay meron pong malawak na programa at budget para po sa agrikultura at mga makinarya. Nagtry na po ba ang munisipyo ng Baras para makipag-ugnayan sa kanya? Ang budget naman po ng agrikultura ay minsan ay nanggagaling din sa national, ibinababa sa provincial. At ang bayan ng Baras ay nakapaglaan din dahil marami namang opisina sa bayan ng Baras, marami rin pong programa. Kung ano lang po yung pondo na sa Baras, at inihingi rin po namin ng counterpart sa national, sa Department of Agriculture, para matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka o ng iba pang mga farmers dito sa aming bayan. Sir, mensahe niyo po sa 16th anniversary ng Task Force Kasanag at maging sa inyong mga constituent kababayan sa bayan ng Baras. Ang message ko sa 16th anniversary ng Task Force Kasanag ay pagpatuloy lang natin ang ating mga magagandang ginagawa sa ating komunidad, dahil alam natin na ang pinasok natin ay isang responsibilidad na hindi kayang tapatan ng sino man. Alam ko, nakasakripisyo natin ang mga pamilya natin, ang ating mga anak,
Pero dahil gusto natin makatulong sa ating kapwa, kaya natin to ginagawa. Mabuhay ang Task Force Kasanag.